Napawi ka itong si Takemichi sa isip-isip niya na sa wakas nga raw, nakahanap na din siya ng survivor na alam ang lahat tungkol sa nakaraan pagdating sa Toman. Kaya dito nga ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa itong si Takemichi at nagwikang it's been a while nga raw. Pwede ba raw silang mag-usap kahit saglit lang? Meron nga lang daw siyang gustong malaman, ang patungkol nga raw kay Iza na Kurokawa at sa Black Dragon's Gang. Then dito pumayag naman itong si Taiju Shiba. At yon mga lods, dinala niya nga dito mga lods itong si Naoto at Takemichi sa lugar niya. Paunang wika dito mga lods si Taiju Shiba. Makinig nga raw sila sa kanya. Wala naman daw talaga dapat siyang planong makipagtulungan sa pulis pero dahil na nga din daw kay Hakai, masama nga raw ang loob niya dito sa Toman. Kaya magpalitan daw sila ng info. At dito bago sila magsimula pin-order nga muna dito mga lods si Taiju Shiba sila kung ano nga raw ang gusto nilang pagkain at nagsabing lugar niya nga raw iyon. At nang marinig nga ni Takemichi ay nagulat nga ito kasi yun nga, kay Taiju Shiba pala raw ang lugar na iyon. Then dito, nagsimula na nga sila dito mga lods. Nagsimula na itong si Taiju Shiba na magsalita. Ang gusto nga raw nilang malaman ay patungkol dito kay Iza na Kurokawa at sa Black Dragons, diba? At nang marinig naman yun ni Takemichi, ay agad na sagot naman dito mga lods si Takemichi. Ay oo daw. Si Iza na Kurokawa nga daw ang leader ng Tenjiku Gang. Pero by the way nga raw, alam ba daw ni Taiju Shiba ang Tenjiku Gang? At nang marinig nga yun mga lods si Taiju ay nagwika nga ito sa kanila na eto nga raw ang dating gang sa Yokohama, Japan. At agad na sagot naman dito mga lods si Takemichi pagkarinig niya nun ay sila nga raw mismo. Nag-e-exist daw sila dati, diba? At singit naman dito mga lods si Naoto sa tanong na yun ni Takemichi. Wala nga raw gaanong report sa gang na ito. Pero sa Nakagawa Police Station ay meron. At agad na tanong naman dito mga lods si Takemichi doon ay papaano nga raw nagawa ni Iza na Kurokawa yun na maging leader ng Black Dragons Gang at maging parte ng Toman ngayon. At nang marinig nga ni Taiju Shiba ay kinorek niya nga dito mga lods itong si Takemichi. Hindi nga raw ganun. Mali nga raw yung nakalap nitong si Takemichi na impormasyon. Alam ba raw ni Takemichi kung sino ang bumuo ng Black Dragons Gang? Ang first generation nga raw ng Black Dragons Gang ay pinamumunuan ni Shinichiro Sano. At nang marinig nga ni Takemichi ay nagulat nga ito. At dagdag, nawika pa nga dito ni Taiju Shiba ay ang nakatatandang kapatid nga raw ni Mikey ang bumuo ng Black Dragons Gang. Ang unang henerasyon nga raw ng Black Dragons Gang ay matatawag na legendary at nagpatuloy nga raw iyon hanggang sa ikalawang henerasyon, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikapitong henerasyon. Si Iza na Kurokawa nga raw ang may hawak ng 8th generation mga lods ng Black Dragons Gang. At nang marinig nga ni Takemichi ay napawika nga ito na 8th generation leader ba daw? Ibig sabihin daw na una pa pala daw maging leader itong si Iza na Kurokawa bago siya. At dito nga ay malinaw kay Takemichi na nung mabuo nga raw ang Toman ay winasak neto ang 9th generation ng Black Dragons Gang. At ang ibig sabihin naman nun ay bago pala daw mabuo ang Toman, meron ng 8th generation Black Dragons Gang na nag-e-exist. At wika niya nga dito mga lods kay Taiju, ibig sabihin ba daw nun ay mas matanda sa kanya si Iza na? At agad na sagot naman dito mga lods si Taiju Shiba ay mas matanda nga raw ito sa kanya ng 2 taon nung nasa S62 generation pa ito. At nang marinig nga ni Takemichi ay nagulat nga ito kasi andito na naman nga yung word na S62 generation kung saan malinaw sa kanya na ito ang Tenjiku Gang. At pagpapatuloy naman ni Taiju Shiba, 3 years ago nga raw nung umalis ito sa Black Dragons Gang ay binuo nga raw nito ang Tenjiku Gang para labanan ng Toman. At yun na nga raw ang Kanto incident. At dito, naging malinaw nga kay Takemichi na mangyayari na nga yun 12 years ago. At spoiler na din to mga lods, na base nga din sa sinabi dito ni Taiju Shiba ay sa laban nga na iyon ay yung naging resulta sa kung bakit ganun na nga ang future is daw mahigpit nga daw ang laban na yun ay nauwi yun sa hindi kapanipaniwalang kasunduan kung saan si Mikey ang top leader, si Kisaki naman ang second command at si Iza na naman ang third command. Nag-join nga raw ang Tenjiku at Toman mga lods. At yun na din talaga ang pinaka naging malupit at masamang gang sa buong kasaysayan. At nang marinig nga ni Takemichi ay nagulat nga ito kasi yun nga, ganun pa rin itong si Kisaki na uwi pa rin sa kanya ang Toman. Pero dito nga, nagtaka nga itong si Takemichi kasi pagkakaalam niya nga patay na itong si Kisaki. At pagkarinig naman yon mga lods si Taiju Shiba ay napatanong nga ito kay Takemichi. Nas tingin ba daw ni Takemichi, patay na ba daw talaga itong si Kisaki ngayon? Naoto nga raw, ganun ba daw? At dito nga itong si Naoto na yung sumagot kay Takemichi. Takemichi nga raw, nung tinignan niya nga raw yung background na itong si Iza na Kurokawa, inalaman niya nga raw na malaki talaga ang impluwensya nito, itong si Iza na Kurokawa sa lahat, lalo na sa mga kapulisan. Meron nga raw siyang nakita na ebidensya na ang record ay binago. Si Iza na Kurokawa nga raw ay mas big fish pa talaga sa inaakala nila. Dagdag naman dito ni Taiju, si Iza na nga raw ay sa impluwensya niya ay pineke ang pagkamatay nitong si Kisaki.
hindi ba raw Naoto? At nang marinig nga yun ni Naoto ay sumagot ito na hinayaan nga raw ni Izana na makatakas etong si Kisaki dahil sa mga ginawa na itong mga krimen. At yun nga, pinekay na ito yung pagkamatay nito at pumuntang ibang bansa para makatakas. At yup, buhay pa nga raw itong si Kisaki ngayon. Kayo na lang bahala sa ibang info mga lods. Basta yun nga. At ito talaga, sa wika nga dito ni Taiju, higit nga raw na mas pinagkakatiwalaan ni Mikey mga lods etong si Izana Kurokawa kaysa kay Draken. At nang marinig nga ni Takemichi ay nagulat nga ito at isang malaking katanungan nga sa kanya na kung sino ba daw talaga itong si Izana Kurokawa kung ganun. Then dito, while nag-uusap nga sila ay may biglang dumating dito at yup, yun nga ay walang iba kundi sila Kokonoy at Inupi kasama yung mga pulutong neto. Kasabay yung mga wikang, yung dati niya nga raw na mga boss kasama itong pulis raw ay merong pribadong meeting ngayon kay hinahinala nga raw ito. At nang makita nga sila dito mga lods si Takemichi ay nagulat nga itong si Takemichi kasi yung kanina niya nga lang mga lods na gustong makita ay ito na nasa harap niya. Pero ngayon nga ay mukhang hindi gaya ng inaasahan niya kasi yun nga nasa ibang side pala ito ngayon. At sa part naman dito ni Taiju, nagulat nga din ito kasi nandun nga sila sa lugar niya kasama pa talaga yung grupo nito. Then dito mga lods sa part na to, nagwika nga dito si Inupi na sa kung bakit nga daw sila nandun ay nandun nga raw sila para kunin daw itong si Taiju sa utos mismo ni Izana. At dagdag pa dito ni Kokonoy, nakatunog nga raw sila na may nagtitiktik sa kanila na isang pulis. Kaya ayun, sinundan niya ito. At hindi naman daw niya inaakalang makikita niya rin dito yung dalawang boss niya dati. At dagdag na wika naman dito mga lods ni Inupi since kumakalap nga raw itong si Naoto ng impormasyon sa boss nilang si Izana Kurokawa, kinikilala nga raw siyang kaaway ngayon ng Toman. At sa part na to mga lods, dito, hindi nga dito hinayaan ni Taiju Shiba na mahuli itong si Takemichi at Naoto kaya siya nga dito yung humarap kay Kokonoy at Inupi at sa mga pulutong neto. At binigyan niya nga dito mga lods ng space itong si Naoto at Takemichi para makatakas. Pero bago nga umalis ay nagwika nga ito na i-expose nga raw na itong si Naoto ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Hakai. Hindi niya nga raw alam nun kung paano makalapit kay Mikey, pero sigurado nga raw siya na si Izana ang nasa likod ng lahat. At sa part na to, ipaghihiganti niya nga raw ang pagkamatay ng kapatid niya. Umalis na nga raw sila. And dito bago nga umalis ay nagpasalamat nga itong si Takemichi kay Taiju Shiba sa lahat-lahat. At nang marinig naman yon mga lods, si Taiju Shiba ay nagwika nga ito kay Takemichi na eto nga raw ang kabayaran niya sa utang niya dati kay Takemichi. At dito nga ay binanata na ni Taiju Shiba ang mga miyembro ng Toman na maabutan niya. Then dito mga lods, habang tumatakas na nga dito itong si Naoto at Takemichi ay mga lods, gusto nga ditong bumalik ni Takemichi kasi may gusto pa nga siya ditong malaman about nga sa mga nangyari in Kanto incident. Gusto niya pang bumalik, pero dito nga ay habang pabalik ay may tumawag sa pangalan ni Takemichi at tinutukan siya ng barel. At nang maging klaro na nga ang taong iyon ay ang tao pala na iyon mga lods ay walang iba kundi si Kisaki. At nung babarilin na nga siya dito ni Kisaki at pinutok na mga lods yung gatilyo ay sumalag nga itong si Naoto para iligtas etong si Takemichi mga lods. At yup, si Naoto yung tinamaan dito at tumba nga itong si Naoto. At dito na din mga lods lumabas itong si Izana Kurokawa na nagwiwikang siya nga raw dapat ang pumatay dito kay Naoto. At yan mga lods, basta yun na nga ang mga nangyari. Dito nakakalungkot sa part na to. Then dito ilang segundo nga din ay lumabas na itong si Kakuchuhito. At itong si Kakuchuhito nga mga lods yung bumarel dito kay Takemichi. Mamadaliin na lang natin kasi sad part nga kasi talaga to mga lods. And ayun, dito nga ay pagkatapos sabihin ni Naoto ang lahat ay ito na nga mga lods, yung last handshake nilang dalawa. At yup mga lods, sa last handshake na to, hindi na nga pwede pang bumalik itong si Takemichi kapag nakabalik na siya ulit sa nakaraan. Di na siya pwedeng bumalik ulit sa future kasi yup, patay na nga itong si Naoto sa future at siya patay na rin siya kaya last handshake na talaga nila tong mga lods. At yup, dito na nga din nagtatapos ang episode 2 ng Tokyo Revengers. So bali yun nga, roller coaster nga yung feelings mo sa episode na to. You know what I'm saying, nakaka-hype na may lungkot. And yun nga, ito na nga yung last handshake nila gaya ng sinabi natin kanina. Kaya talagang dapat nga mag-success na si Takemichi at this point. So bali yun nga, see you next episode. Hype na nga yung mga susunod pa na mga episode, promise yan. And yun nga, don't forget to like this video mga lods. Yeah, peace out.